kaibigan, mula po sa Lucas, Kapitulo 6, versikulo 38. Magbigay at ito ay ibibigay sa inyo. Mabuting takal, siksik at diyanig at umaapaw ay ibibigay ng mga tao sa inyong sinapupunan. Sapagkat ang panukat na inyong sinukat ay muling susukatin sa inyo. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras, mga kabarangay, ganap na hong alas 7:39 ng pagkaga. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga mga tugang, aldaw po kita ngunyanin Martes. Pitsa 14. 14 na po kunyang kan bulan na Mayo, taong 2024 mga kabanat. Mga tugang, magribalang kita digdi sa local programa. Ako po si Benji Rivera, kay Bananta ang mga Banat Patrol, ang Banat Brigade sa pagi po kan sa inyo pong Text Connect. Babasauntan sa inyo pong mga text messages, mga mensahe, digdi po sa local programa ng Radyo Banat Partner. Text lang po mga tugang. And kasugma pala, mahagad na kong dispensa at ano ba yan? Pakyaw na ako sa luwas. Text message sa kanagralaw si ibang mga text messages sa cellphone ko, partner. Minsan maluyan signal digdi sa log kang announcers bot. Ano pare ko yaon na po ko dyan sa luwas. Sa kanagralaw si daibang kadakul-dakul. Nagkakapirang text ang naglaong sa ko manungod sa topic na sa programa. Anyway, at siya, pipiriton ta pong basahon ang mga text messages nito mga kapatid, mga kabanat digdi sa laong kan programa. Sa mga tinatamad pa dyan, nako, bangon na bangon, gising! Kay banat na sa newsroom si Boss Junil Cuba and sa technical si Boss Ariel Camarotti, saka si Boss Stephen Fabis mga tugang. Kompletos recados kita kapatid. Pero bago po ang mga issue, mga bareta, mga tugang, importante maaraman ta. Sigun po ngunyan sa pag-asa. Sigun ngunyan sa pag-asa, may ano kita, pwede tang mamatian ang aabuton sa 46 degrees Celsius. Init din panahon yan, partner. 46 degrees Celsius po mga kabanat ang pwedeng mamatian tadigdi sa Camarines Sur. Yan ang pinaluwas na heat index kan pag-asa. Kaya magpasiguro po kita permi kapag mainit po, naiinitan, maglaog sa mga aircon na lugar, sa presko, and mag-inom tubig. Kung igwa ka partner, ini bagang mga inhaler, ining mga nakatuodan tang mga mga pampunas-punas. Yan, pwede yan para ma-relax po ang sa tong mga muscles, ang sa tong hawak, para di kita atake din heat stroke. Kadakol pong mga kaso din heat stroke, dawa pala mga aki partner. Dawa yung aki, nasa loob ka harong kapatid partner. Di ka magpasiguro pare ko kasi yung mga electric fan, minsan, ang ibinubuga na po, mainit na. Mainit na po yung ibinubuga ka electric fan.
Kaya ang nangyayari, imbis na preskuhan ka, lalo kang iinitan. Ano? Mas maray pa minsan sa luwas. Sa luwas kang harong mas presko mga tugang. Kaya si mga Dabarkansta, mga kabanat, utron talang, ang heat index na ko dyan sa probinsya, aabuton po sa 46 degrees Celsius. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Bueno, pasadaan ko lang madali ining nangyari kasugma sa Senate. Mga tugang, nagkainitan kasugma sinda Senador Jinggoy Estrada saka ining PDEA agent Jonathan Morales, ining dating PDEA agent Jonathan Morales sa kasagsagi po kan Senate inquiry. Si Senador Jinggoy Estrada kini-question ang credibility kaning si PDEA agent Jonathan Morales or dating PDEA agent Jonathan Morales. Bago simbagon ni dating PDEA agent Jonathan Morales, si hapot ni Senador Jinggoy Estrada, abay pinahagingan si Senador Jinggoy na ini po may kasong plunder. May kaso po ini dyan may kasong inaatubang si Senador Jinggoy. Kaya kung kikwestiyon nun siguro sa part ni PDEA agent Morales, mas credible si Morales kaysa na po kay Senador Jinggoy. Mga tugang, sa hilig ko po, tama man ang ginigibo po ni Senador Jinggoy Estrada. Ang mag-imbestigar sa issue, taini po mga kabanat, bako po ini basta-bastang akusasyon laban sa satuyang presenting presidente na si Presidente Bongbong Marcos. Bako po basta-basta ining akusasyon na ang satuyang presidente yaon sa indang pre-op na yaon sa sarong kondo na nagsisiringhot ng cocaine. Bako po ini basta-bastang accusation. Bako po ini basta-bastang papaluwas kan sarong dating PDEA agent. Para sa ko, kabali mga tugang sa paghapot kan saro man na senador, sa background ka nagtataram, sa background ka nag-aakusar. Tama po si sinabi ni Senador Jinggoy. Paano ka namin papaniwalaan? Wala kang ebidensya. Paano ka namin papaniwalaan na dati kang na-involve doon sa mga dating mga issue dito sa PDEA? Ngayon, lalabas ka, wala kang ebidensya. Tama man po baga na madyan ka sa Senate, bigla kang mataram na kaitong panahon na aktibo ka pa sa serbisyo sa PDEA, igwa ka mong operation na napiglik mo ngunyan, na involve si Presidente Bongbong Marcos. Kung totoo po yung yung operation na yun, dapat igwa siyang ebidensya kayan. Sinasayang po ni PDEA agent, dating PDEA agent Morales, ang oras kan mga senador, oras kan mga Pilipino. Kung totoo man, nayaon po sa pre-op, ito po kaya pre-op mga tugang, iniinapod na bago ka mo mag-gibo ng operation, igwa kaya pinapapirmahan sa mga halangkaw na opisyal ng PDEA or PNP na arong kani ang target, arong na kani si surveillance, arong po kani mga auto gagamiton mi, kompleto yan.
Ang aram ko po nga, kaya pati po mga serial number, kan mga badil, nagamit kan mga operatives na kabali po sa operation. Ang pagkaram ko kaya kabali yan sa pre-op. Ano po? Correct me if I'm wrong. Aram po kayo kasensitibo mga tugang, inaapod na pre-op. Bago po nag-ooperate ang mga PDEA, NBI, CIDG, iba po silang inaapod na pre-operation. Pinipirmahan po yan kan mga opisyal, kan PDEA, PNP, kung ano man pong agency. Kaya, kung dadangugun mo po si sinabi ni Senador Jinggoy, asan yung pre-op na yan? Ba't ngayon lang lumabas? Asan ang kopya niyan? Kung sinasabi mo na meron po kayong pre-op, nakabali po duman ang pangalan ni BBM. Tagamus naman lang po allegations. Bako po ining sumasubang aligasyon na ni. Sahutan ta, Presidente, na kaibanan po sa dadakupon. Kan nakaagi pong taon, 2021, nayaw po sa sarong kondominium, nagsisiringhot ng cocaine. Ay bako po yung sumasuba na aligasyon. Kaya, tama na aramon po ang background kung si dating PDEA agent Jonathan Morales. May ba pong ibang katuyuhan duman si Senador Jinggoy? Umala, kan magluwas na po baga ang pangalan ni PDEA agent Morales? Nagluwas na si mga dati niyang kaso na na-involve siya. Ang sabi pa nga ni Dumal, ini si dating agent Morales, dati ini si whistleblower man ki iyo man yung whistleblower ki Ping Lacson, ki Senador Ping Lacson. Tanda din doon sa issue kay Agent Rosebud. Iyo po ba ni si Morales? Sinang para paribo kay ito na dahil po na patunayan na si Lacson, Rosebud, involved duman po sa drug syndicate. Ngunyan, bigla ka man dyan sa Senate, maakusar ka na nahiling mo sa pre-op, something like that, nayaw ng pangalan ni ni Presidente Bongbong Marcos. Mayo ka man ebidensya. Kaya, garo makatugang magiging ano na naman ini, garo sa hiling ko, saro ini sa mga pakaraot kay Presidente Bongbong Marcos na day natatapos-tapos ang issue sa droga. Ano pa ba ang pigahanap na? Ano pa ba pigahanap na? Pag inakusaran mo ang sarong tao na nagagamit po ng droga, madali po kasi mag-akusar. Madali po kasi magsahot na inigay nagagamit droga. Pero kada pa-drug test, scientifically na iyong mapaliwanag kung taano negative ang sarong tao sa paggamit ng droga, iyo po ang dapat tubudon ta. Taigo talaga mga itsura partner na huna mo dahil nagagamit droga pero talamak pala, suga pa. Igwa man na Boss Stephen na huna mo adik-adik, tala sa banda, tatuan, long hair, pero ito pala, dahil ba nagagamit droga, tayo pala ang purma niya man, iyo man pala sa kayo. Igwa po kayan. Igwa kaya nahuna mo, adikta, halaba buhok, payat, pero ito pala, dahil ba nagagamit, kaning ipinagbabawal na bulong. Kaya makapagpapatunay po kayan mga kabalat, iyo po ining drug test. Drug test na utrol ko nga na iyo po ang mapatunay kung ang sarong tao nagagamit kan ipinagbabawal na bulong. Mala, si tigluwas kan sarong hospital, laboratory, na negative po sa paggamit din cocaine, si BBM. Ito po kan 2021. Kung saan, iyo po itong issue na nagluwas po na itong pre-op leakage na nahiling man na po ni PDEA agent o dating PDEA agent Morales na yaon po na ang pangalan ni Presidente.
Bako po ining sumasubang akusasyon na ini. Saka ano pati, tango niyan sa nagluwas naman si Morales. Pwede ka man ba magluwas kintong bago mag-eleksyon? O mga kababayan kong Pilipino, wawarningan ko kayo na itong isang kandidato ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. O, pwede ka ba magtaram kayo ito? Ano ta si Morales nagluwas lang yan? Sa kasagsagi po, kan sinasabing hidwaan o di pagkakaintindihan ko yan ni dating Presidente Duterte saka ni Presidente Bongbong Marcos. Saka ang nag-iimbestiga pati, pinapanginutan ni Senador Bato de la Rosa. Bistado tamang kung sisay ang bossing, sisay ang among ni Senador Bato. Kaya kung kikwestiyonan po ang kredibilidad mga tugang, kanipong dating PIDEA agent Jonathan Morales, sa hiling ko, kabali po ini. Kabali po ini sa dapat kwestiyonon kan mga senador, i-scrutinize kan mga senador, para aramon ang pagkatao ni Morales. Dahil maatubang ka po sa Senate, mang-akusar ka, mayo kang ebidensya, tapos hapot to sa imong background, maanggot ka. Ano yan? Garo ka ma-apply sa trabaho na mayo ka darang resume, bayudita, gusto mo, makalaw ka na sa trabaho. Nahabo mong ma-interview ka. Iyo po baga? Garo baga tum-apply ka trabaho, mayo kang resume, mayo kang bayudita, tapos kan in-interview ka na, sinabi mo tapos ka sa arong kaning college, arong kaning course, hinahapot kung sa'yo na eskwelahan, habo mo lang hapotong ka. Ipabira yan. Garo ini nangyari kay Agent Morales. Dapat po, tiwalaan ka kang Pilipino. Dapat magtubod sa ibang Pilipino. Al sabayan ng Pilipino kung ano pa ang mga akusasyon mo. Imbis na si Bagon kaya mga tugang, pigbiltan niya si Senador Jinggoy Estrada. Maray na lang, nagluwas si pagka-naturalisa ni Estrada. Sa hiling ko, nagluwas si pagiging naturalisa. Tinurtok doon si Morales. Problema ko yun. Pakialaman mo, problema mo. Nadala din dito mga kabalat. Bako itong scripted. Itong sinabi ni Senador Jinggoy Estrada, kan sabihin ni Morales na ikaw nga akusado ka, ay pambihira to. Ay ansibag ni Estrada, may pagka bad boy. Problema ko na yun. Asikasoy mo yung problema mo. Tapos. Mayo paligoy-ligoy pa. Kaya nakuha po ni Morales ang kasusupgan na madyang ka po sa Senate, mga akusar ka, mayo kang ebidensya, garo pati timing man na nagtutubo ng ibang mga senador na garo niraraot lang po si Presidente Bongbong Marcos. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Balan Extreme. Pambihira ngunyan ini-involve si Presidente. Dumal sa nahiligdang pre-op sa 2021. Hain yan, pre-op na yan. Kung may record pa dyan ang PIDEA, paluwasi daw yan na 2021 na pre-op na yan. Matapos-tapos na yung issue na yan. Ipahilig po kan Philippine Drug Enforcement Agency, ini pong pigsasabi kan dati nindang agent na yaon na po duman ng ibang mga personalities, kabilang ang pangalan ni BBM. Pero mayo pong naipaluwas kayan na kopya si Morales. Kaya sabi nga ni kayan, purely hearsay ang sinasabi kaning kalbo. Ini pong dating agent kan PIDEA na si Morales, mga tugang. Bueno, digdi kita sa Naga City. Digdi kita sa Naga City, mga kabalat.
At nakadakol pong naghahalat kaning mainit na issue digdi sa Naga City. Mga tugang, kumpirmado po pala ng balita na may nilulutong kaso, pag-file kaso laban kay Mayor Nelson Ligacion sa Ombudsman. Kumpirmado po na mga retiradong piskal, abogado, kabali po ang mga nagkakatirang empleyado, halangkaw na empleyado kan City Hall ang nasa likod po kan nasabing pag-file kaso kay Mayor Nelson Ligacion sa Ombudsman. Mga tugang, ang pagtakaso baga sa mga opisyal sa Ombudsman, kung minsan ginagamit kan mga kalaban sa politika. Iyon ay pirmi ang tigrarason kan ibang inaakusaran o kinakasuhan sa Ombudsman na politika lang yan. Kasi kaya may plano ngaya si Arong kanibang mayor, may plano ngayang i-destabilize al sa kuyang panunungkulan sa syudad. Pero may narong kayo ng mga rason. Kaya, ano ta haloy ang pag-file nin kaso sa Ombudsman kay Mayor Ligacion, samantalang ang mga nasa likod, dating piskal, may mga aktibong abogado. Ay pangali kong na baritaan, nagkakapira sa Naga City Fiscal's Office. Nagkakapira, naimagabus. Kontradigdi po sa padalaga ni Mayor Ligacion sa Naga. Ang iba po, iba lang, dahil magabos, ang iba po ngali, halangkaw ang katungda sa City Hall. Yaw po sila sa grupo, ka nagluluto, pinaplansa ang pag-file kaso kay Ligacion, andangog ko, sarong magabat, matibay na ebidensya, ang kapot dinda, para shoot sa basket. Para kaya dahil kaya dahil kaya ibasura kang ombudsman. Para kaya pag-file ta kayang kaso, shoot sa basket. Bako kaya sabiyon na hearsay, bako kaya sabiyon na politika. Talaga yung mapapatunayan na si Ligacion may katiwalian digdi po sa City Hall. Yan po mga kabanat ang nadangog ko sa side kanipong grupong ini na kadaklan po kadaklan pati mga negosyante, mga bistadong negosyante sa Naga na ang sa inda po talagang itinutulod, ini pong maging patas, ibalik ang disenteng politika sa syudad. Sabi ko, totoo pala na ini pong nilulutong kasong ini na ipafile po sa Ombudsman, sinisiguro po kan mga nasa likod dahil ibabasura kang Ombudsman and may magabat sindang ebidensya para mapadagos ang pagdangog digdi po sa kasong ipafile na kay Mayor Nelson Ligacion. Digdi sa isyong ini po mga tugang, kay po digdi sarong magabat, matibay na ebidensya. Baka sabihin na naman lang ini, harassment na naman nga ini. Baka sabihin, pinopolitika na naman nga si Mayor. O arong kaning depensa na naman. Ang depensa na naman dapo kang kampo ni Mayor Ligacion sa iyang sinasabing radio station. Ini pong sa iyang propagandista na nagsabi ba nga na kung gusto mong i-promote ka, magbayad ka sa ko o Diyos Sabal. Ano po ang sabi ninda? Binabasol na naman baga ini mga ma-file kaso. Ang pag-file po bagang kaso, karapat ng kabawat saro.
Dawa pa man anong ginigibo mo, kung habo sa imo, na isa lang ginibo mo, dahil sa iripan sa lang gibo mo, igwa ka pong discrepancy, ano ka man tanay sa angatang kaso? Kay tungani ba nga si Say ito? Si Say ini, si dating bukal, Carlo Batalya. Oh, grabe ba nga pigpara sa angat kaso sa ombudsman kay Governor, kunya po Congressman Il Rey? Grabe ba nga mga pig-file kaso, pero gamos ba nga binasura kang ombudsman? Iyo po ba nga? Ito para lang iharas, may bareta ni Kabalang na sinaangatan na ngayang kaso sa ombudsman, pero dahil ibinaritang ibinasura kang ombudsman. Ibinarita sa laban lang ni Kabalang, kan ibang mga radio station, sinaangat ang kaso ni Carlo Batalya, si Gobernador, si Congressman El Rey. Pero dahil man din na binarita na binasura, dinismiss kan ombudsman si kaso. Lack of evidence. Iyan po kaya ang ginagamit kan ibang mga ibang gusto sa laman lang makapapugi, makapangharas, or ano nga po digdi, mapansin. Kaya, ma-file nga ako sa ombudsman ini kaya kasuhan ko. Dawa po mayong ebidensya, dawa maluyaw ng ebidensya, ma-file siya. Para may barita lang. Maraot lang ang sarong politiko, ang sarong leader. O kaya, digdi po sa kaso ni Mayor Nelson Ligacion, mga tugang, ini pong mga retiradong piskal, igwa pong mga aktibo pa, may mga lawyer, may ang kadakol mga negosyante. Kadakol mga negosyante na susuporta din sa pag-file kaso na ini kay Mayor Nelson. Siguro, panahon naman po, siguro mga tugang, maaraman tang katotohanan. Kung ini ibasura kang ombudsman, di na patunayan ni Mayor na bayo siya kasalan. Pero kung ini magdagos-dagos, haloy po ang hearing kani, haloy-haloy, medyo haloy-haloy ini. Kung ini po may padagos, magluwas suspension, rimati ka ni si Mayor Nelson Ligacion. Ano po? Kadakul-dakul na, haloy na pong panahon, and kung di po ko napapasala, ibang kaso ini, sinda-sinda. Ano po? Sa sarong grupo, sinda mismo ang nagsarangatang kaso. Maray kayo ito sa part ni Secretary Jess. Ang nagpaparakaso kayo ito, si dating Congressman LRV. Iyo baga, ibang kaso to. May ano man to. Ibang grupo. Pero ibang grupo sila. Ang nagpaparafile kayo itong kaso kay Secretary Jess, si Kagawad Emil Aguinaldo. Iyo po baga. Ngunyan, ibang ano po ini, ibang istorya ini, mga kabanat. Ang nag-file kaso, ang nagbulgar kan mga katiwalian dyan sa City Hall. Bayong iba, Attorney Lady Robredo. And ang ma-file kaso, ang kadaklag po dyan, yaon sa grupo ni Attorney Lady. Kaya iba pong kaso ini. Kung kayo ang naglalansyar kaso is magkaralaban sa politika, ngunyan, magkasururog. Yaon sa sarong grupo. Iyon na po yan. Kaya, grabe po ang sisimbangon ngunyan ni Attorney o Mayor Nelson Ligacion. Sa part man po ni Mayor Nelson Ligacion, mga kabanat, dahil na po kamo magparapantokduan, dahil na kamo magparapang basol, kung ano tapafay lang kaso. Taan pigpapara babasol laman dago niyan kan propagandista ni Mayor si mga nasa likod ni Attorney Lady. Normal po yan. Pag ika nasa iripang ka, sasagatan kang kaso. Lalo na kung may ebidensya. Ang pinakamaray kaya, simbago na lang nindang issue sa 4 na oras nindang airtime dyan sa sarong radio station. Iyon na yung pinakasupas kayan kisa magparapang basol ka kung sisay po ang nasa likod kan nasabi pong pag-file kaso. Sa umaga,
isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Iyo po baga, Adi, sabi kayan kan mga taga-partido, Adi, Adi. Tama baga, ano ba tamang paparapang basol ka sa mga nagsaagad sa imong kaso? Layan talaga, mapail yan sa imong kaso. Kung may basiripan, di file kaso. Pero kung medyo may man ebidensya, ano man ang ihandal ni Yorme. Ano po? Kaya kung ako lang, kung sa bagay, harayon ba yan talaga sa si Kamalang, ano na lang sinda, magpaliwanag na lang, kung magpaparapang basol ka, sasautan mo kung sisay-sisay. Ano po? Kaya totoo pala, totoo pala na kadaklan sa mga nasa likod ka rin pag-file kaso, mga piskal, dating piskal, abogado, at mga negosyante. Ay, grabe ni. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras, mga tugang, 9 minutos o 9 minutes, makalipas na po ang alas 8. Aber ko anong ko ang linya kan sa tuyang mga Radyo Patrol. BBS Banat Patrol. Nasa linya si partner Mikey. Mikey, yoo-hoo! Good morning. Good morning, partner. Good morning, sa gabos sa mga paratabay. Ang mga patinambo, mga infra projects ko niyan sa Baduan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa tabang kan sa itong Congressman Elroy Villaperte, kan 2nd District kami, partner Benji, at mga karadyobanat, nagpapadagos-dagos. Itong mga tinampo na kaharangan na partikular, itong tinampo asintulay na naglagmas dyan sa may again sa nagagamit na kan sa tayo pong mga kababayan. Itong sarong project ni Congressman Elroy Villaperte para sa Pamplona, itong Pamplona to Bypass Road, basado kay Architect Mayor Dennis Imperial, na matatapos sa tabi, partner Benji. Regarding man sa infra project and road project, so dakulang tabang po yan halin sa esferso and initiatibo ni Congressman Elroy, ni Governor Luigi. So ongoing po ang mga construction, lalong-lalo na yung major construction ng bypass road ng Pamplona going po San Fernando. So dakulang bagay niyo para makaiwas na didiyo sa traffic sa main highway. Ano po? So ongoing, na siya, na sa San Gabriel, may tulay na sa parting Barangay Burabot, and then sa abot na siya sa may subparting San Isidro. Siguro pirang na lang, makakadaliw na yan ng San Fernando. And then ito man sa rong, siguro nasa 90% na itong nasa Barangay Patong going to Loob, Gainsa. Ano na po to, alos na agihan na ang mga motorista, bako lang mga motorcycle rider, pati itong mga four-wheel vehicle, na aagihan naman po. So, dako lang tabang na i-minimize kasi traffic sa Pamplona, and then si mga taga-Pamplona naman, na lilesen itong masahe or si mobility ninda going to Naga. Sa masarani po kaya duman, kung halip na duman sa mga area na harani duman sa Patong, o going sa masarani duman, so kung mapapanaga ka. Ano po? And then nagpapakita, dahil lang may masyadong napagpansin, ini yung sa may Barangay Salvacion. So ongoing man, and then iko-connect man din niyo from National Highway, Salvacion Maagi, and then papasong ang kanyang direksyon. So, dako lang kami digdi yung babantayan ng mga tinampok dapat ng panahon. So, saron na kami sa mga municipality na alos kami ang inaaragihan. Ano po? So yan tabi, partner, naging pahayag ni Architect Mayor Dennis Imperial kanini na makaulay niya to dapit sa mga bagong bukas. Kasi na ongoing na mga binubukasan ng mga tinampo sakop kang Pamplona. Mike, aron ka ni, gusto mong sabihon ining Pamplona Gainsa Road, naaagihan na kan ibang mga light vehicle? Naagyan basado kay Architect Mayor Dennis Imperial. Kaya Mike, aron ka ni, aside kung halimbawa gulpi ka na day agad, Bilaor, day ka na maagi Bilaor, day ka na maagi San Fernando. Dahil na. Di ba ka, nakula ko na bagay, hindi, kung hali ako digdig Naga, sa'yo na kumagi digdig sa Gainsa.
Yan ang dai ko pa kaya kung hindi ko pa kabisado yan. Ano? Yan ang assignment mo, partner. Yan ang assignment mo. Tayo, minsan, pag ano daw, Mike, kung mapalaga ka, diyan ka daw mag-agi, ayos naman dahil, di ba? Ayos na, Para ayos na. Guys, mapag-report mo sunod, masabi mo sa paradangog kung saan maagi, saan ang luwas kaya, yung baga. plano ko ani talaga video yan tabi partner Yo. para maaraman kang sa tuwang mga kababayan. For example, hali digdi sa mo sa Pasakaw, instead na wala kami pasiring diyan maagi pang San Fernando, Milaor, Tasmanaga, dire-diretso ko na ining tumbok na ini kang haling crossing, diretso kang poblasyon. Kung di ka man lang ka duman sa loob. O kung daritso ka man lang Naga City, takadaklan man lang mga talaga sa Naga City man lang may mga lakaw. O kung iba man mga taga-Naga, mga pa-Manila, dyan sa first district, yung mga second district, hindi dyan ka na maagi sa gain sa Pamplona. Hindi ka na maagi. So, di ka lang kanima traffic digdi sa sa Bilaor. Tabi sa grabe traffic dyan. Day na. Oo, day na. Ay, kung habo mo man na traffic talaga, digdi ka lang maagi bike sa Sabang Naga, lusot ka duman sa Bilaor, baga, may tinampo dyan may mga agyan dyan di ba? O di ka na digdi matatraffic sa Rotunda, digdi sa Mabulo. Oo. Kaya, very good yan. Minsan, partner, send ang lusot ka yan, send ang luwas ka yan, kung agi ka sa Gainsa. Ang nabanggitan dyan, loob kayo sa hindi ko kaya pa gayong kabisado yung lugar na yan. So, kaya yun ang plano kukuyanon ko ni, explore siyempre, mas makakalis ka ng travel time kumpara ka maagi ka sa Marika Highway. Pambihira. Tapos, ang gasolina ko dyan, gurado ko dyan ang gasolina. Dawak pa yan sige rollback. Dawak pa yan may mga rollback partner. Grabe, matitipid mo partner. Dakula. Saka itong aksidente, mamiminimize kasi bibihira ang mga darakulaon ng mga trucks na nag-aagi dikti. Puro mga light vehicles. Hindi ka pa ma-accidente dyan sa sa island dyan sa San Fernando. Hindi ka pa mabangga dyan. Kaya pasalamatan tang maray si Congressman Elmer Villaperte sa araw kanay mga proyekto tabi partner na interom pinapakinabangan na simpapakinabangan pa kang sa tuyang mga kababayan. Yan ang kaugmahan man kan mga taga Pamplona dahil nabubukasan itong mga barangay, nabubugtakan ng mga tinampo na syerto pakinabang sa tuyang mga kababayan. Kapag sinabi mong possible dyan naman kumaagi. Hindi ka na maagi. Pabutan na partner ng good morning, si Director Christian Obordo, kan Badaan kan Pasakaw, naka-monitor ko niyan. Mapapistang handog pa lang siya sa Tinalmod. Kaya ba ang grupo ni board member ninyo Taiko, ni Idol mo, pagkatapos ni Vice Mayor. Hindi ko lang naiinit si Idol, si pagpa-speak ko kaya, yaon si Idol, si Butsibot, gulpi pinipirmahan. Sabi ko, hindi ko lang si Idol. Kanakol mga kalakawan. Kasarunodan ng mga kapistahan di sa Pasakaw, di man ang tinudumanan ng databi partner. So, ribaan si grupo kang Timon Pasakaw, si Mayor Jojo Bengua, ay ribaan sinda, mapamistang handog. Pabutang kong good morning ang Idol kong si, Mayor Jess Camara, Kalimanan, kasabay ko dyan sa Sarumbol sa sentro, pag-istorya ko, mapaayos cellphone. Sabi ko, duman mo na lang Kagawad Marpil paayos. Good morning. Diyan sa opisina and sa residence ni Mayor Jess Camara, kang Padaan, kang Limanan, Camarines mo. Tugang na report para sa serbisyo publiko. So may grabe ito. Basta Bareta! BBS Banat Patrol. Oy, good news po yan mga motorista, mga partner, mga biyahero, mga tugang. Dahiling na nindo yan. Parang kailan lang si Inot Taken interview kay Congressman El Rey, kay pinupunan, plano. Kung yan bagaw, patapos na. Iyon po baga. Tanda ko pa kayo na interview kay Congressman El Rey, pero haluyo na. Sabi niya, plano namin lagyan dyan ng diversion road, Pamplona, Pasakaw, para di ka na, kung papunta ka ng Nabwa, papunta ka ng Rinconada. Permi po yan nahapot na kay Congressman El Rey. Kung yan po baga, patarapos na. Baga, ay pabira kaya, Mike, hilingon mo yan, kadaklan po yan mga tugang. Daw baga mayong okasyon, hilingon din doon ang traffic digdi sa Naga City. Ang mga truck, pag nagsurunodan na Boss Stephen, parang Stephen ang mga truck, ito mga tinwheeler, andyan sa may Almeda,
dito sa diversion, ay nako, paktay na. Makakabali ka talaga sa traffic kung matimingan mo. Pero kung igwala pong mga diversion, o araw ka hindi ka magi sa Gainsa, maluwas ka, Pamplona, o hilingon mo yan, mabilis ang dalagan ka yan. Yung mga galong mga naka-register dyan, mabilis, magayon ang tinampo. Tanay man po yan mapag-ibong tinampo si Congressman Ilray na mikos-mikos. Po. Kaya sana dapat ko arong makinig sa 3rd District. Po. Ang 3rd District ko nag-ibo naman po ko diversion road from Mabulo to Pili. Iyo po baga. Taang Mabulo po baga, Barangay Mabulo, sakop pa yan ka 3rd District, kay Gabi Bordado. And ang Pili pa, sakop pa niya. Si mga haling Nabwa, Rinconada, haling Sorsogon, Legazpi, Pamanila, digdi na magi sa Pili, digdi na sa luwas ka lang Mabulo, daritso ka lang Gainsa, daritso ka lang Pamplona, magayunon po baga. Ano man daw kaya dyan po sa 2nd District, sige pa trabaho si Congressman Ilray. Iyo man po si Congressman Huri. Dikit ko pa. Si Congressman Huri, pagpaparahilig ko si mga posts kan mga taga-Ragay, mga taga-1st District, kadakul-dakul man pong mga project si Congressman Huri. Ano daw po kayo digdig ko sa 3rd? Magkaigwa naman pong mga diversion road na sana naman ining mga biyahero, mga motorista, kadaklan partner sa mga motorista, pighanap kayo permi, mga shortcut, makatipid, mapabilis na sa na po pabiyahe. Kaya abangan tayo, si Mike, sinabihan ko Mike, kung mapalaga ka Mike, diyan ka lang mag-agi Mike para ma-explore mo yung Pamplona Gainsa Road. Mabelta po ang programang Radyo Balat sa night. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Balat Extreme. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Balat Extreme. Sa mga kabanat, mga tugang, paki-follow din po kami sa YouTube. Mga Dabarkad, sa napon po nito ang 91.9 BBS FM. Pinduton po nito ang subscribe sa YouTube, BBS 91.1. Kanda ka aging kasubago. Kasubago, nakumbala na ko pagbukas kong YouTube, lumabas sila laugong ko sa YouTube, pambira sa BBS. Pambira, kumbala na ko Sabi ko, bihira, medyo gwapo man pala po sa TV. Bukas ko doon sa TV ko, doon sa TV baga, araw ka rin TV pero sanit mandigdi, pagluwas ko yung pambira, lahinig ko, sabi ko, gwapo man palang ko good morning sa kuyang batch, Bossing, Aski, Chokson, Bossing, sir, good morning. Sa kuyang Dabarkads dyan sa City Hall, Babuot, maalalahanin na amigo, talagang the best ka talaga amigo, pambihira, maray ang padakula digdi sa kuyang kabats na ni. Nasa linya lang si partner Junil. BBS Banat Patrol. Parikoy! Bossing BG, maray na aga sa tuyong mga parantabay. Ngunya na pagkaga makakaulay taan na direktor kan VFAR digdi sa laog kan Bicol, si Dr. Ariel Pio Quinto, tanganing aramonta kung ano si findings ninda sa investigasyon duman sa nangyaring pagkakagadan kan tulong persona asin pagkakairido ni nagkapira pa duman sa may lugar kan na probinsya kan Albay and aramon tama na ngunyan grabe na talo may nagadan may nagkakaning sira si Deco Aram kung anong klaseng sira kung talagang butiti ito o kung ano may mga nagluluwas bagang impormasyon na bako man butiti pero iyahapot yan ki Dr. Ariel Pio Quinto kanda BFAR tanganing maaraman ta ki direktor maaraman ta kung ano si findings ninda and aramon ta padagos kung ano and epekto kani may epekto baga sa parte kan sira digdi sa Bicol. Ay grabe, yung tag-init na din, grabe. Tag-init aramon ta. Director, good morning po tabi sir. Live ka po sa BBS po tabi sir. Ang angkor ta si Sir Benji Rivera. Good morning po tabi Director.
good morning po. Marinaga po, Sir Benji. Sa paradangog sa administrasyon. Po. Opo, Director Inot lang po, maihapot ko lang po tabi sir, kumusta itong investigasyon ta sa nangyaring pagkagadang katong tulong persona and pagka-eredo ka nagkapira dyan po sa probinsya kan Albay na sinasabing nagkakan po nin sira na daing gayo luto. Ano po talagang sira? Ano po si investigasyon tabi, Director? Ano po, pang isang semana po yan nangyari duman sa lugar sa Libon, Albay, kung saan igwa kita ning nakaabot sa muyang information na nagpakandak man kami ng on-site investigation duman sa area. Na-found out po, sa pagkipagtabangan po sa DOH na hospital ng itong iba, nagluwas na ang species na sa indang hinarapan ay itong pigapod min, itong kaibahan naman sa pigbaban na butiti. Dawa nga ni Iguaman sabi naman sa lugar na may local name, pero ito pong sample pigpagarami na po naman sa Manila and pigpa-identify min. So may naman pong ibang sira na arot na ito katindihan lason, kundi itong pigbabawal na po na klase ng butiti. So yan po ay kaibahan naman sa muyang pigpaluwas na Fisheries Administrative Order kung saan pigbabawal po ang distribution, kayan, pagkakanilaw, mas kiluto na sa daiman po nagagadan ng lason kayan, mas kilutoon. So bawal po talaga yan nakakanon? Iyo po. Actually, aram po yan ka mga parasira na maski day ining scientific na mga science na igagamit at yan kasi siyempre sa ligtisa sa tuyong lugar na iwaman kita yung pagpapaluwas ng mga information materials para maaraman po. Pero mga parasira po, aram po yan na talagang daiman niyang pigbabawal, ay daiman niyang pigkakatan. May mga pagkakataon lang kasi na siguro ang naaraman ng informasyon kayo ito ay nangginayang pa din siguro kung kay riba kang ibang sira. So nakasabay siya doon sa pagluto. So, iyo po ito naging resulta. 8 ang naapektuhan, 3 po. So, nagadan itong 5 na ospital. Pero sana ngunyan medyo maayos na taday naman po ng development naman sa ospital. So, ngunyan po itong... Hello, sir. Hello, Director. Bueno, madali lang tabi Busing Benji, ano? Papunal mo, otro partner na may ihapot ako. Iyo. Ang ihapot ko, ano ba, hindi ba nilsirang butiti? Pero may kuling nahihilig sa mga YouTube, mga kung saan. Pagkakarakan, hindi ba dapat hindi bang mga taong ini... Igwa ba kayang matibay kayang magluto, igwa kayang matibay maglinig. Pero yan po, mga professional nagigibo kayan. Yan po yung gibong kinilaw yung mga butiti na yun. Okay. Yaw na si Director. Director, so, ngunyan, an kaso po, tabi, tulusigadan and pira po si Irido po tabi, sir? May 5 po na hospital. Yaw na po, nakaluwas na po tabi, sinda, sir? So far itong dahil na kami update mo niyan, pero ang dahil man po doon ang naapektuhan, ito man sana pong tulo ang diretsong na apektuhan sa itong lasong had man sa kinakaninda. Opo. So iyo po yan so pika kampanya tangani sa ito pagabing tikong na minsan drive na pigdikin sa Saud. So padagos po ang sa itong kampanya kaya yan po mas pigluto, pigbalad. So itong lason dahil mong pinahali duman sa sirap. Kaya dakulan na pong case kaya hindi sa Bicol. Ang case po ng poisoning kaya araw ka na klase ng species. Pero po ito sa may kadakul po kaya nakupaligdi sa Bicol region. Opo. So Director, gusto sabihin maski ining alang na dahil pwedeng itinda sa merkado. Dahil po, pagkakauli mi po kaya ang market administrator na hanggat maaari. Igwa po kaya ng tulong species na pag nakahalo duman sa mga ibang alang na butiti, kada man gabos na butiti, ay pwedeng maka-apekto po. Kaya pag may nagtitinda po sa ipapahali mi po na dahil na pag-ikabakal. Tapos ito nga ni mga parasira ang kampanya mi man duman sa mga
para dakop ng sira. Kasi hindi po talaga aram po ninda yan. Na kung sakaling nakasabay duman sa mga dakop ng sira, dahil napag-ibaba sa darahon pa kung saan na landing o sa market, ito pong mga yaon man sa sentro, naman po talaga nag-aaram yun kung anong itsura, anong klase kaya itong sira na ito na ipabawan. Opo. So, pero na lang kung ito po nga na ang pagkikipagtabangan sa tuyarang market administrator na hanggat maaari, itong araw itong species tayo na pag-itinda. Iyo po. Oo. Director, sir, may kaputan po sa Samuyang Angkor, ipapasa taka na po sa Samuyang Angkor si Sir Benji. Bossing Benji, si Director Pio Quinto, itao ko sa imuan na line tabi, Bossing Benji. Oy, Director, good morning. Si Benji Rivera po ini sa BBS. So, dapat pala, ipaliwanag ta sa taong bayan na ining sirang butiti, di pwedeng sabaw-sabawan na susurusup-supol mo ang mata. Di pwede yan. Ayan, susuro yung, di pwedeng kilaw-kilawon, ano? So, may mga nagsasabi kaya na kami yan, kakakalmang kaya, hindi man kami naapektuhan. Iyo, igwa kaya, sige po. Ito po, nagsasabi ta na dahil po kaya gabos na butito, igwa ng araw kaya itong klaseng lason, igwa po ito yung species na talaga, ay kung nakahalo ito duman sa araw po, kung nangyari, nakahalo po duman sa niluto nindang sira, na po nang hinayang pa. So, yun po ito ang nagiging, dahil magayon na resulta. Anong klaseng butiti yung dahil nakakalason, pero para sa kung pag sinabi ng butiti, dahil na kung sa palarang kaya, Direktor. Ay, iyo po yan ang pinaka-safe po na maray na yan baga kayo sila, mampigkakakaan. Kaya lang siguro dahil ang panahon sa pangaran pa lang, dahil ka na kayo babakal sa sintro. Actually po, mayo man po nagtitinda kayo sa sintro. Pambira. Pero po, dry, tigwa pa po. Iyo, nakainto kayo sa sentro, minsan. Ang apod din dati ko. Ano yan? Kami po yan. Nagkukumpis kami po yan pag nag-market inspection po kami. Iyo, sa Masbate, kadakol ka yan. Yung dried butiti na yan, gulpi kayo sa Masbate. So, dapat pala din pwede ito bagang i-steam. Dahil pwedeng i-steam yung sira na yan, delikadong maray. Dawa pa yung pretuson, sweet and sour, sa shadow, dahil pwede. Lalo ng inunom. Patawanan mi po kamo ning mapapatawan mi po kamo ning IEC materials mi, lalo na itong pigpa-flash po na para po mas mapahiwas sa itong kampanya, mapahiwas na din itong kaaraman kay itong sa tuyang mga consuming public na dahil na mag-take advantage kay itong kung barato or available na nakakadistroso po talaga. Ang Bicol po sa may pinakahalang na case ng arugan. So, gusto sabihin, available ka, yaon talaga hindi sa tuyang kadagatan. Iyo po. Director, may hapot ko lang, ini gusto ko talaga may hapot sa mga taga-Bifar. Ini ba sirang abo? Ini ba siram na abo? Sa Kalabanga, Kabusaw. Kalabanga, po. Ini ba masiram? Tamang-tama ako, sulo ko ini. Maswerte yun ang ibang lugar di ba nawawarang na yan? Ang abo daw, kadakol na nagdadarakop, gulpi nagsisirang abo. Sir, sa pag-adal ka Bifar, ini seasonal? Talagang biyaya? Di kung apo doon digdi sa mo, ini abo na ni. Iyon po. Bako po gabos na lugar, igwa kayan. Yan ay saro sa pinakamasiram na sira na ito nga bagang may mga allergy na bigatan. Yes. Malansa. Mga diabetic. Tapos may unique pa siyang napupasaya, so biti. Ay, pambihira yung biti na yan. Talagang agibat yan. Para sa ko, agibat yung biti na yan, Direktor. Kunyan po, ang hagad sa kay Andigis sa San Miguel Bay, so dyan yan talaga natupuan. Sige daw po. Ay i-conservar. Sabi ka po kaya na nga inawawara. Pero kung mapapansin po nindo, size overfishing, nagsasalit na siya. So bako na siyang kaparehas kay itong dati na itong maturity niya napula. Ay, napula po kayang sira. Kung nag-mature, mas nakulman ang ubon niya. Correct. So dahil sa kahiwasan man po kang kadagatan, na ang akala ta siguro okay pa sa iba pang available na na species, pero sa totoo po talagang dikit na siya ng kadikit. Ang nagkakahirig ko po baga sa sintro ko niya, si Saradit-Sadit, na minsan galing, dahil naman nababakal, ang body, kaya sara dito na, bakuna siya sa dating kunyan. So,
May yan po mga indicator po yan na igwa na kita ning tiga-harvest na dahil dapat kung anong Ma-harvest. duman sa lugar, kawan pa ning tsansa na makadarakula ko na. Iyo po. Kaya lang, may mga epektibong klaseng pangdakop, mga lambat na kaya nga niya po yung tutugutan sa laog Iyo po. kang lugar, kang San Miguel Bay. Iyo po. Kaya maigot man ang pagkikipagtabangan ta sa lokal na gobyerno na ikampanya Mhm. na itong klase ng mga pandakop na nakaka-apekto digdi sa abo Mhm. sa iba pang species yan ay kay puan i-regulate po talaga. Dapat talaga sir, kung ano ko diyan, kumbinsido po ako diyan na pagapunan mo po yung mga banwaan na mag-file Iyo po. sila ng kung yung mga ordinansa kung baka may Iyo po. Opo. na dahil po abuso ng pagdakop kan abo na yan. Sa totoo po, biyaya daw po. Sa hili ko talaga, mahalon pati ang biti, mahal. Mahalon. Tapos bihira po ang lugar na nagtatribe yung arog ka ng dating species. Yun po, ang ibang Kaya sira, lang, ang ibang sira po, Director. Di ba nakaka-produce ng biti? Iba man ang biti kang abo. Iyo po. Pabira, ano po yan, ginto, bagang presyo kang biti, bang labot sa Iyo po, sobrang 3 million pero yan. Iyo pabira. Nagtitira ka ba kay Director Biti? Nagtitira ka ba kaya? Ay, pag kuyan po, igwa malakakaagi ako dyan, abakal man ako ni paliit-liit. Ah. Masira mo man na hitsaro nun. Iyo, sa katama yan sa mga may edad arog sa to, ano? Iyo po. Dapat po ma-regulate po yan, Director. Baka, matawalan mo po ng attention ko niyan na Ay, na-interview iyo ta po, ka. iyo po. Salamat po sa sa pagkakataon na araw kinita ining satuyang araw ining venue na naipapaabot nitong mga araw kayo ng klaseng informasyon sa satuyang lokal na gobyerno. Nakaka-remind po yan tapos na nagkakaigwa ng pagkakataon ulit na ma-realize na baka talagang kulang na o kami man po sa science base, pwede man po kami magkataon ng mga giya o tamang informasyon sa paagi kang samuyang mga data kung saan makakatabang sa paggibo ng mga pulisiya yan sa San Miguel Bay. Lalong-lalo na itong nasasakupan ng mga lokal na gobyerno. Tangani pong mas mapagrinda itong satuyang kampanya na ma-preserve o ma-conserve ini satuyang mga resources sa kadagatan. Iyo po. Yan pong abo sa pag-adal, sa pagkaram nindo, yung abo na yan, anong pag-ugbong kita? Gano'n talaga kadakol, kailang talaga pigpaparadarakop, nagkakadarakop daw sa radit pa. Ano po yan ang Iyo po. pag-ugbong kayo? Gurulpihan yan? Ano yan? Dahil bang pati iba kayo pingano? Dahil ba yung binabahog? Iyo ba nga? Ay, yun na po yun, itong natural food na nakukuha dyan sa San Miguel Bay. Ang mga ang mga klase po ni fishing rod, may iba-ibang karakteristik po yan. Iba-iba po ang naturalesa niya. So, iningabo, dyan siya talaga nagtatribe. So, ang San Miguel Bay, bakulang abo, iga pa ng ibang mga species dyan na yaon lang sa iya. So, yan, San Miguel Bay din po ang sa may pinakadakulang inaapod kang tributaries itong inaagihan kang niluluwasan kang mga sira na hali sa freshwater araw Iyo po. Iyo. Yung itong palos, itong mga burawan. Bihira na ba gano'n yan? Ang nahiling ko burira man yan, gano'n na lang baga kadakula ay pabihira. Na naagi po yan dyan, kaiwa po dyan yung pigaapod ng itong yung Bicol River po. Karoon po yan sa pinakadakulang contributor na nakakapagpagayong kang mga species na kukwata dyan sa San Miguel Bay. Very good po, Director. Very good po, Director. May pakapunan ka po, Director, sa mga kababayan lalong-lalo na po si mga parasira po. Go ahead po, Director. Ay po, salamat po sa opportunity. So, parehas man kan dati na ang katuyang fisher po lalo na tangon nyo na bulan itong pigaapot sa kung month of the ocean tapos farmers and fisher folk man. So pigatawan taning dakulang dakulang unra sa pagbisto itong katuyang mga parasira kung sa mga bayani ibagayan kapag mayo man sila di man kita makakaning sira. Pero saro pa manggiraray na kadagdagan na so itong mapapakusog ka dahil sa indang presensya duman sa area, sa tabang ninda. So, mapapakarhita po ini sa tuyang resources. So, siyempre, duman din sa mga nagigibo ni mga polisiya. So, kay puhan ka pong hilingon na maray, ano ang dapat, na di man nakaka-apekto maray duman sa tuyang mga stakeholder,
at dahil din nakaka-apekto duman sa tuyang resources. Babalansuhan ta lang po. Iwa naman po kita ng mga pagkakataon na arog kaya na venue na inihiling tayo itong siyensya, itong science, saka po itong economics sa itong lugar kung sa ini. Kaya kuhan ka talagang hilingon yan, tabaka. May sira, mayo ng sira, gutom sa tao. May kukuhanon man sa tao, mauubos man sa sira. So kahit kuhan ka talagang itahaw balansyo na. Gobyerno po ang pwedeng makatabang dyan, siyempre sa tabang na itong gabos na stakeholder niya sa lugar. Iyo po. Baka pag-abot kay Director Campanaw, ang sira, may hiling na lang sa lata. Sige, Director, thank you very much. Thank you. Iyo po. Salamat po, Sir Benji, at sa mga paradangog po sa stasyon. Okay, salamat mga tugang Director po Kal na Bifar. Ako sa totoo lang, kamong mga yaon po sa San Miguel Bay, mga nakikinabang dyan. Day po nindo abusuhon ining ako maapod ko partner hulog ng langit talaga yan, yung sirang abo na yan. Dawa magsay kayi, mahal pati ang kilo kan abo, mahal po ang kilo kang abo. Saro yan sa favorite ko, asal, pritos, at ako nigwaling darakula kay partner, pig si sweet and sour ko man yan. Lalo na partner ang biti, pag ang biti maray na klase, nabakalaw kayo mga kabangang kilo, dikit-dikit, pinidikit-dikit ko. Pero di ko kaya magbakal sa kilo kay partner ay pambihira mahal. Kaya di po dito abusuhon, yan pong na yan, yang hulog ng langit na yan. Sa mga parasira, pag apon mong lambat, pero may abong partner. May Iguampagi, dyan sa San Miguel Bay. Kaya makatugang maray man na inilta na kuwamo ang Director kan Bifar. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Nagdadalan ang sakuyang Dabarkads yaon sa US of A. Maray ni si Uncle Bok. Uncle Bok, good morning. Yaon ni duman sa US of A kay banan si Buscarlo. Ika Buscarlo, garo ang mga ang mga Japorms mo. Garo gabos mga Nike. Kaya good morning dyan kay Uncle Bok sa kay Buscarlo yaon sa US of A. Marini sige lang libot-libot sa Amerika. Ano daw feeling ka mga sige mo lang libot-libot sa Amerika, partner? Sakal sa kuyang neighbor. Boss Eric, dyan po sa PTO. Good morning mga taga PTO. Ki Boss Eric, good morning sa mo Eric. Bossing, neighbor. Say pali. Alat lang, kadako lang papabati digdi Alsa ko yung Dabarkad, si Boss Nestor, Bragais. Shout out ka Benji, digdi po sa Capitol Complex, mga Dabarkads. Good morning sa inyo dyan, sa Capitol. Alsa ko yung amigo, si, Task Force Chief Los Aguilion. Yan, Task Force Quarry. Ang idol ko, gwapo-gwapo, macho-macho, mabait. Kadako lagahangan chicks. Kaya lang garuman ako ni pag palaos-laos lang amigo. Kaya good morning Jan Kilos. Aguilion kang task force sa GIP Kalikasan. Saka sa mga Provincial Security Unit, good morning. Good morning Idol Kabiji watching live Lin Bakery. Good morning sa Mabolo. Nakatutok kami igdi sa imo, pa-shout out kami igdi sa bakery, sa Lin Bakery. Pahagad man pong sticker, Radyo Banat. O sige, pag napaagi ako dyan, hahanapon ko yan sa inyo na pwesto nindo na yan. Dabarkads. Alsa kong bossing, sir, si Sir Henry Mabesa. Nahiling ko sirang sa imong sa imong Boracay ba yun? Boracay? Beautiful, ang dawa partner sa ikang lugar Boracay ba yan, Pasakaw, NATO, si WC, kung sa dawa sa inyan, basta ang pinaka-the best dyan kay balan mong pamilya mo. Happy ka sa mga kaibalan mo. Yan ang pinaka-the best. Dahiling ko si Sir Henry yaon sa Boracay. Good morning sa iyo, bossing. Good morning kay Sir Henry Mabesa. Sa ipa, Alsa Kondabarkad, si Binel Prado. Shout out sa mga taga Lupi. Lupi, San Fernando, mga sir. Good morning.
Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Lang, kadakol kitang babasahon pang mga text messages digdi sa Laukan programa. Shout out naman idol kay Boss Jamer Militon. Saka kay Boss Lito Invergal, nakatune in po kami. Bisita po sila ngayon dito sa Naga. Oy, mga bisita, may mga bisita tayo sa Naga City. Pakakanon mong kinalas. Ano yun? Kinalas bagay ang Naga City. Sa Legazpi, bayong kinalas. Bayong kinalas duman. Mayong, the best ang Naga City sa mga dapat ipakakanta sa mga bisita kinalas. Sa mga nanamitan kong the best, masiram na kinalas, dyan po sa Pili Grove, dyan po sa Capitol, yung golf course. Nagangalas nga si Mrs. kan pingiba ko dyan. At sosyalong mga lugar yan, mga nag-golf yaraon dyan, yaraon dyan ang mga bistadong mga personalidad sa Naga City na mga nagkakawat golf. Pag-iba ko si Mrs. ping-orderan kong kinalas. May kinalas nga din, niluluko mo ngayon ko. Sabi ko yung madigdig kinalas, the best. Kaya kung may mga bisita, Parkoy, dalhin mo dyan sa CWC. The best ang mga kakalo dyan mo dyan sa CWC. Dumingguyi, may tinira ko dyan itong siomay. Ay, pambirang siomay ito, the best. Sa CWC, masirap tong siomay, saka itong inasal na chicken, the best. Diyan ka sa Pili Grove, ayaon dyan itong kinalas, the best. Good AM. Garo na nga naan po talaga din SOP ang mga patrabaho dyan sa Naga. Sa kararayan po baga, Binji, dahil patapos ang tinampo, may mga gatak na. Baka sa init yan eh. Sa init yan, partner. Dahil mo basulong ka ni si Mayor. Baka gatak naman, basulong mo naman si Mayor. Baka sa init po yung gatak na yan. Maagot ka yan si Joe. Gusto mong i-promote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayad po ako. Totoo yan. Yun yung trabaho ko. Yun yan sa kuyang source of income. Pag binabalatan mga kaya si Mayor, naanggot si Joe Sabal. Naanggot siya. Kaya yan gatak na tinampo dyan sa kararayan. Dahil mo man ibasol kay Mayor, baka sa init lang yan. Init. Warong kaning nag-text. Sabi kaning nag-text. Ligasyon maggiraray ako. Daw anong sabihon mo? Ano ba sinasabi ko? Di ba affected ka na? Ano man naginibo ni Lenny sa Naga, nahaloy siyang naging VP. Iba ng mga text na niya. Sabi ka rin nag-text partner, ligasyon maggiraray ako. Daw anong sabihon mo? Pigbali pa pala. Nagbabasa lang po ko mga text. Pambira. Saka nagtataga-barita man lang ko. Ano ba pati? Ano ba naginibo ni Lenny sa Naga? Haloy na siyang naging BP. Pamahala ka na. Nagbabasa lang po ko. Sir. Oras na mga kapatid. Partner, 8:53. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Totoo po yan kami, G. Malasado ang patrabaho dyan. Tigtipid, kontraktor. Magkwado ko mga kontraktor, itong ba hindi nagtitipid? Itong dawa surubra ng ang siminto, ibinubuhos pa. Ayan ang biniba ko ng mga kontraktor. Para Stephen, yung halimbawa plansyado na yung kalsada, may sobrang siminto, ibuhos pa. Parang may hump. Diyan ako bilib sa mga kontraktor na yan. Para magkaigwang humps. Parang magkaigwang humps. Diyan bilib ako sa mga araw kayo na kontraktor.
tama kabanat, ano ta apektado maray si Kabalang sa pagkasukiligasyon, ano ta affected siyang maray. Siguro totoo na nakabali sa mga transaksyon ni Yorme. Day ko po aram, nagdi-deny, normal lang mag-deny. Day ko po aram, binasa ko lang po ang mga text din ng mga kabanat. Ano pa ni? Daog kaji ni Kabalang. Daog kaji ni Kabalang. Ang pangraraot niya sa mga politiko, pinagkakakitaan niya, dapat arugon ko man, ay pambihira ka talaga. Dapat arugon mo man. Daog ka ni Kabalang, bahala naman siya. Bahala naman siya. Basta sa kudigdi po sa Radyo Banat, libre. Libre digdi. Pag pigbati mi ka, inumaw mi ka, libre yan. Mayo po yung bayad. Kaya po nga ni Radyo Banat, bakong Radyo Bayad. Gusto mong i-promote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayad po ako. Totoo yan. Yun yung trabaho ko. Yun yan sa kuyang source of income. Yun na yan. Kamu na po bahala kaya aram kung gurano man ang bayad ni Yorme. Good morning, G. Pwede ba po pakigreet din happy birthday si Ma'am Liza Mercado Vida. Thanks, Idol. Pwede. Libre. Libre pagbati digdi. Happy birthday, Ma'am Liza Mercado Vida. Okay, happy birthday, ma'am. Magpakantun ka. Happy birthday! Magpakantun ka. Pagkatapos magkanton, mag-ice cream. Happy birthday! Ayan ang pinaka-the best ko dyan. Pansit sa ice cream. Igwa pang cake. Ay, nako. Yan ang pinaka-the best na ko yan? Snacks. Snacks mo niya, pare ko. Kaya, Ma'am Vida, Ma'am Liza Mercado Vida, happy birthday. Oras na mga kabanat, eksakto ng 8:57 ng pagkaaga. May mga text panigdi, kaya lang, sige, thank you. Joman ano nga panigdi, sabihin daw ang mo, address mo, tapang napaagi ako dyan, na taon takang Radyo Banat sticker. Thank you very much, thank you. Standby na po mga kabanat. Masunod na po ang programang Syudadano. Ayaw dyan si Ma'am Beautiful, Ma'am Sheila, saka si Manager Bebot Calleja. Masunod na po sa programang Radyo Banat. Pagkatapos lang po. Kay Banat na sa newsroom, Boss Junil Cuba. Sa luwas, kay Balanta si Mike Gravito. Sa technical, si Boss Ariel Camarote, saka si Boss Stephen Fabis. Mga tugang, ako po si Cabenji Rivera. Thank you very much sa management po ka BBS, ka Ma'am Nelly, ka Ma'am Lalaine, thank you very much. Ka Ate Joy, saka Ate Sherry, sa amin pong admin. And saka boss, thank you po. Basta Bareta, sigurado. Bawal ang duwag. Bawal ang takot. Bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera. Sa BBS Banat Extreme. Sa 91.9 BBS. Mula po sa Filipos, Kapitulo 4, versikulo 13. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. BBS